Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Si Kamano po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, komentuhan po natin sa kabila po ng dinadanas po ng ating bansa. Kabila po ang trahedya, lindol at bagyo, pagbaha. Pero dito naman po sa Kamara, wala naman pong tigil at lubay na pagbabatikos at syempre po panggigipit at pati lalo-lalo po sa budget ng Vice President dahil po dito po sa ginawa po nilang hearing po dito po sa House of Representatives ay tuluyan na po nilang tinapyas ang budget po ng Office of the Vice President. Ibang klase po. Kung sino pa yung nagtatrabaho at talagang dire-diretso po ang paggawa, lalong-lalo po ito pa sunod-sunod po ang trahedya natin. Samantalang itong mga nasa crocodile farm, wala pong ginawa ito, kung nahandun lang po sila. At puro po pagkakaperahan po ang kanila pong pinagkakaabalahan. At syempre po, yung walang tigil po kung paano po sila madideliveran umano ng basu-basurang pera. Itong mga walang hiya na ito umano. Pakinggan po natin ang balita mga tambay kung paano po nila grabe ipolitika ang budget ng Office of the Vice President. Formal nang inaprubahan sa plenaryo ng Kamara ang panukalang bawasan ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Mula sa 902 million pesos, gagawin na lang itong 733 million pesos. Ginawa ito sa period of amendments nang mag-resume ang sesyon sa plenaryo ng Kamara ngayong hapon. Formal na inihain ni House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Laila De Lima ang motion sa plenaryo ng Kamara at sinuportahan ito ng mayorya ng House members. Congress holds the purse, and when a child squanders the family's money without answers, the remedy is clear. Bawasan ng baon hanggang matuto. Let me be clear. This reduction is discipline, not demolition. Malayo ito sa ginawa ng kanyang ama na ginamit ang budget para pahirapan ng Commission on Human Rights, a constitutional body created to defend the powerless. What we do here is different. We call out entitlement. We confront arrogance. We demand respect. Public money is not a toy. Hindi ito pabuya na pinamimigay sa mga imbentong tao na may imbentong pangalan sa mga imbentong project. It is a trust. And until the Vice President learns respect, this House must act as a parent that disciplines a brat. Natalo naman sa voice vote ang apela ni Davao 3rd District Representative Isidro Ungab na ikonsidera ang desisyon ng majority members. Samantala, formal namang tinanggihan sa plenaryo ng Kamara ang panukalang gawing zero ang unprogrammed appropriations sa 2026 National Budget Bill. Ipinanukala ito ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Gayunman, nang ibabaw ang mayorya ng House members na tumanggi sa proposed individual amendment ni Congressman Diokno. Ibig sabihin, mananatili ang mahigit 240 billion pesos na unprogrammed appropriations sa 2026 National Budget Bill. Pasado na sa ikalawang pagbasa o second reading ng Kamara ang panukalang pambansang pondo. Nakita nyo mga tambay, pagdating po sa unprogram ay tuwan-tuwa po sila at hindi po nila pwedeng siruhin, mga kabayan. At pagdating po sa Vice President, mga tambay, ay kailangan pong turuan, mga tambay. Dahil daw po ang pera ng taong bayan ay hindi raw po basta-basta ginagamit at uubusin lamang, mga kababayan. Ibang klase. Sino po ba nag-uubos ng pera ng bayan? Unprogram? Mga unprogram po, mga tambay. Ibang klase. 200 plus billion, mga kababayan. Samantalang sa Vice President, yung kanyang offices, Luzon, Visaya, Mindanao, meron pong Office of the Vice President, offices na satellite na nagpapanksyon at gumagawa po ng napakaraming paggawa at pagtulong lalong-lalo po sa mga nasakuna ng mga trahedya.
Magmula po sa pagbaha, bagyo na mapakalalakas, lindol, pagputok ng bulkan, at marami pang iba. Naaasahan po ang pondo ng Office of the Vice President. Ang pondo po ba ng House, naaasahan po ba natin? Lalong-lalo po yung mga dinideliver po sa kanila na sako-sakong basura na nakalagay sa maleta. Hiyang-hiya naman po tayo kay De Lima. Sabagay, ano naman po asahan natin kay De Lima? Mga bayan, may asahan po ba tayo sa mga tao na ito? Di ba? Wala naman pong alam. Ito naman po mga tao na ito, mga kabayan. Ito naman po yung nagtatrabaho para po sa pangsariling interes lamang. Hindi naman po nagtatrabaho ito para po sa ikabubuti natin eh. Hindi po sila nagtatrabaho para sa ikabubuti ng taong bayan at ng ating bansa. Nagtatrabaho po sila kung paano po sila, protektahan ang mga sarili nila at lalo-lalo na kung paano po sila magkakamal ng isang damukal na salapi gamit po ang ating buwis. Hindi po ba? Pinag-aagawan po nila, lalo-lalo po pag budgeting na. Ganyan po mga kinahayupak ng mga tao na yan. Saan po ba napunta ang ating pera, na bayan? At katulad po nito, nangihinayang po sila sa budget ng Vice President. Pero hindi po nila pinanghinayangan yung pera na nawawala po na ninanakaw nila umano. Sa bagay, sila po kasi nagnakaw panghihinayangan ba nila yon? Siyempre, kailangan sa Vice President. Hindi po ba? Ito po. Ibalik tanaw po natin yung ginawa po ni BBM sa proyekto pa lang ng flood control. Gaano po katindi ang ginawa po at gaano karami pong pera ang nawala rito. Nawala pong pakialam ang mga politiko. Lalo-lalo na sila pa yata ang kasabwat sa mga pera na nawala. Hindi po ba? Balik tanaw lang po natin mga tambay. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. 2,000 years later. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. 6.5 hours later. Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. 2,000 years later. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. 6.5 hours later. Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. Mahigit 5,000. Anong klaseng pangulo meron ng bansang Pilipinas? 3 taon mahigit. Kung magmalaki sa SONA, tapos na at marami pang patapos. Pero nung tinesting po ng kalikasan, biglang kambyo. Ano sabi na overwhelming lang daw po. Nahandyan po ang flood control na overwhelming lang. Pero nung talagang tinesting na at marami nang nasawi sa flood control, sinisi na po. Nanisi na. Bigla na po naghugas kamay. Naghugas kamay na po. Nanisi na ng iba na para po siyang walang kaalam-alam sa mga nangyari. Samantalang siya gumagawa, budgeting, ganyan-ganyan po nangyari. Grabe po nila lagyan nung hindi pa po natutuklasan ang korupsyon sa flood control. Hindi po ba? Grabe po nilang lagyan niya ng pondo. Billion-billion. Pati po yung mga unprogram, mga insertion. Di po ba? Kaya nga po mali-malitang basura ng pera ang dinideliver sa kanila. Pero pagdating po sa Vice President, nakakarampot ang pondo at wala siyang mga proyekto ng flood control. Hindi siya kumikita dyan sa nahinayupak na yan. Di po ba? Yung kanyang pondo ay puro paggawa sa kanyang mga offices, sa kanyang mga satellite offices, Luzon, Visaya, Mindanao. At dire-diretso ang paggawa niya. Ngayon, nakatutok naman po siya. Noong nakaraang araw po, nakatutok po siya sa Cebu. Ngayon,
Nasa Mindanao na po ang napakalakas na lindol. Hindi po bababa sa 7.6 o 7.5 magnitude. Di po ba? Nakatutok po dyan. Talagang gumagawa po ng paggawa, tulong. Pero dito po sa Kamara, puro pamumulitika. Pagpapabagsak sa Vice President. Panggigipit sa budget ng Vice President. Yung 900 plus million na hinihingi, inaprobahan sa Senado. Pagdating naman po dito sa Kongreso at sa pangunguna po ni De Lima na walang hilig sa saba at wala pong issue ito na siya po ay kumabit sa may asawa. Wala po siyang issue ganyan. At wala po siyang issue sa pulburon. Sa may gawaan po sa Muntinlupa. Wala po siyang issue diyan. Hindi po, napakalinis po niyan. At wala rin po siyang issue ng pera nung siya po ay DOJ Secretary. Wala po siyang issue. Mga bayan, mahusay po siyang gumamit ng pondo ng bansa, ng ating bayan. Wala po, napakalinis po niyang lingkod bayan at politiko. Itong si De Lima. Hindi po ba? Napakahusay. You know, yung 900 plus, binawasan mo pa. Ginawa mo na 700. Dapat tinanggal mo, siniro mo na lang sana. Hindi ba? Siniro mo na lang. Dahil mas mahusay maglingkod ang kaalyado nyo. Ang binagoong Pilipinas ang pinakamahusay maglingkod sa ating bayan, sa kasaysayan ng ating bansa. Pinakamahusay kayo. Lalo-lalo po sa korupsyon. Napakahusay nyo maglingkod pagdating sa korupsyon at politika. Hindi po ba? Kaya dito pa mga kabayan, ano aasahan natin sa mga taong ito? Ito po ba ang magpapatuloy? At ito ang aabutan ng ating mga susunod na henerasyon, yung ganito mong paglilingkod? Ito po mga demonyo na ito, umano? Ibang klase po mga tao ito. Talagang ang ating bansa ay nasa kinukubkub na tayo ng kadiliman na mga ganitong klaseng politiko sa ating bansa. Grabe po. Grabe sila. Mas malaki pa ang budget ng PCO na bilyon-bilyon ang budget, mga kabayan. Samantalang isang opisina ng Vice President, ibang klase. Samantalang ang Office of the President, 27.3 billion. No question asked. Confidential fund, Intel fund, 4.5 billion. No question asked. Ganyan po katindi ang politika sa ating bansa. Sana po mga tambay, sana hindi na po magpatuloy ang mga ganitong gawain sa ating bansa. Wala pong patutunguhan ng bansa natin sa mga tao na ito, sa mga lingkod bayan na sinasabi nila. Kawawang-kawawa po tayong mahihirap sa mga tao na ito. Sila lang po ang magpapasasa, mga kabayan, at grabing pamumulitika. Hindi po kailangan ng bansa natin ng ganyang paglilingkod. Hindi po. Sila lang po ang maghahari. Tayo pahihirapan at dadaanin ka lang sa mga privilege speech. Nakala mo kay lilinis nila at kayo husay nilang lingkod bayan. Samantalang puro bulok. Napakabulok ng kanilang pagkatao. Umano. Ibang klase kayo. May katapusan din kayo. Hindi naman forever kayong lahat dyan. Hindi po ba? Ang lahat po ay may katapusan. Samantalahin mo. Hanggat hindi nyo napapabagsak ang Agila ng Maynila, mahirap na. May kalalagyan kayo. Kaya pilitin nyo. Madaliin nyo. Yan ang ginagawa nyo. Madaliin nyo. At pag hindi nyo napabagsak ang Agila ng Mindanao, lahat kayo ay dadagitin ng Agila ng Mindanao. Kaya pilitin nyo. Gawan nyo na. Nasa kapangyarihan kayo at lahat ay nasa inyo. Pera, kapangyarihan. Pero hindi naman lahat ng Pilipino ay nasa inyo. Yun lang ang matindi nyong problema. Kung nasa inyong pera at mga politiko na korap at nahandyan na sinasabi nyo, kaalyado nyo pa ang mga malalaking mainstream media at napakarami nyo pa umanong binabayaran sa social media, hindi sasapat yan sa galit ng majority ng Pilipino. Hindi po ba mga kabayan? Mas marami ang naghihirap at dismayado sa ginagawa nyo paglilingkod sa amin. Kitang-kita na namin kung ano ang mga maitim nyong balak sa aming bansa. At lalong-lalo po sa mga nagtatrabahong politiko. Katulad po ng isang Vice President. Mula umpisa
Ilang taon nyo na ginigipit at pinababagsak. Mahigit 3 taon na. Samantalang kayo, mga kabayan, wala pa kayong napapatunayan. Puro po pahirap at pasakit at pag-uubos lang ng pera ang ibinigay po sa atin ng mga walang yan, mga kababayan. Muli po mga tambay, talagang ganun po. Dahil sila po ngayon ang nagahari. Nagahari po kasi ang kadiliman sa ating bansa. Kaya po kailangan po natin magtiis at meron naman pong liwanag na makakamit pa ang ating bansa. Hindi naman po sila forever dyan, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang napakalaking diferensya. Yung nagtatrabaho na walang issue ng isang damukal na trilyon-trilyon at daan-daang milyong proyekto na ipinagmalaki at biglang nawala. Pera ng taong bayan, kasama pa ang inutang nila na tayo lahat ang magsasakripisyo. Samantalang sila, nagsiyaman, ubod na ng yaman sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating mga subscribers, maraming salamat din po. At sa ating po mga kababayan na nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po mga kababayan. At sa mga dasal po natin, maraming salamat po. Tuloy-tuloy lang po tayo magdasal na maingatan po ang ating mga kababayan na apektuhan po ng mga malalakas na paglindol at bagyo at pagbaha. At maingatan po lahat ang ating mga kababayan at malagpasan po ang napakatindi pong pagsubok sa atin na ibinigay po ng may kapal. Sama po natin sa mga dasal mga kababayan na maingatan po at mailigtas pa ang ating mga kababayan. At ganun din po ang pamilya Duterte na maingatan po sila, ang ating Vice President at ang ating dating Pangulo na madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at mailayo po sila sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal po mga kababayan. At ganun din po mga tambay, ingat-ingat po tayo at magdasal po na tayo po maingatan at ang ating buong sambayanan. Thank you po mga tambay. Sa muli po, paalam po muna. Ingat-ingat po. Bye-bye.